Series of messages about the covenant of God and or the promises of God, and God is always true with His promises. Ano mang ipinapangako ng Diyos, yan po ay totoo, mga kapatid. Okay? Let's all stand as we turn our Bibles in the book of Psalm. Tumayo po tayong lahat at sa aklat po ng Psalm, babasahin po natin actually ang verse number 12, but lahat po ito, mga kapatid, ay patungkol lahat ito sa tinatawag na awitin ni David. This is about the ascent or the Song of Decree. If you have a good Bible, kung maganda po yung inyong mga Bibles, meron kayo diyang subtitle na makikita sa baba ng chapter. Do you have thing like that? No, sa baba ng chapter, nakalagay, for example, Psalm 132. Sa baba niyan may nakalagay, a Song of Degree. Di ba? Or Song of Degrees. Okay, mamaya explain ko po yan sa inyo. Now, let's read verse number 12. Verse number 12. Okay, now this is, explain ko sa inyo mamaya yan para makuha nyo ang context, mga kapatid. No? And verse number 12, are you with me na? Psalm 132, verse number 12. Okay? All right, here's what the Bible says. Are you with me? If thy children will keep my covenant and my testimony that I shall teach them, their children shall also sit upon thy throne for evermore. All right? That's the covenant. That's the promise of God. Okay? Notice that. Ang sabi, yan ang promise. Their children shall also sit upon thy throne for evermore. Okay, listen, that's a covenant, mga kapatid. That's a promise. Listen, God is true with His promises. Pinag-aralan po natin noong nakaraan, if I can remember it right, no? Last for two Wednesdays now, okay? Ang mga sinabi ko po sa inyo ay patungkol sa kay Melchizedek. Nagsimula tayo kay Melchizedek, but it's about giving. But though it's from the book of Malachi, chapter 3, pero kapatid, napakaliit lamang ang percentage ng tithing na usapin po doon, na patungkol sa tithing, but ang usapin ay yung pagkakilala sa Diyos. Okay? And makikita natin na si Abraham ay nag-tithe kay Melchizedek, hindi sapagkat requirements yung tithes. Because that is many years, long years, before the law was given. Okay? Napakalayo pa nun, mga kapatid. But, makikita nyo that Abraham was blessed by Melchizedek. Si Melchizedek was the time before the law was a king and at the same time a priest of God. You remember that? Okay, ni-recall ko lamang po sa inyo, mga kapatid. Now, ang tinitrace natin dito ay hindi tayo mapapalayo, mga kapatid, sa covenant. Okay? Sabi ng iba, ay sa Old Testament pa yun, pero pinatutunayan ko sa inyo na yung nandoon sa Old Testament ay nandito pa sa New Testament. Sulat ni Paul. Alright? So from here, makikita natin na nakita nyo ang pangako rito. Look at that. If thy children will keep my what? Covenant. So malayo yan. Binasa natin sa Psalm. Okay? Binasa natin yan sa Psalm. Pero makikita natin, the covenant was mentioned, and my testimony that I shall teach them, their children shall also sit upon thy throne for when it's forevermore. Hindi ba kasama yung panahon ngayon? So bakit tinatanggal ang New Testament sa covenant? Yeah. So, kapatid, maaari sa akin yun lang yan maririnig. But ang alam ko sa forevermore, walang katapusan. It's not limited by time. No? Hindi po. Walang limitasyon po yan. So kaya mamaya, yan, sasabihin ko lamang po sa inyo, na ang pangako ng Diyos ay hindi po nag-fail.
Okay? All right. Tayo po muna isang daling manalangin. Babalikan ko po yan, mga kapatid. Dakilang Diyos, salamat po sa mga sa talata na binasa po namin, sa mga talata pa nababasahin po namin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga mensaheng ito, nakarugtong ng mga messages noong nakaraang for 2 Wednesdays now. At ako po'y naniniwala, ito'y kailangan ng bawat isa para makita po namin ang kalagayan po namin ngayon. We really need to be educated from where our blessings came from. And from the time that you promised the blessing, O God, na hanggang sa ngayon ay hindi po nag-fail ang inyong pangako, that's why we are blessed. Thank you, O God, and bless this message and the understanding of your people. Please open the minds and the hearts of your people that we might be able to understand your words this evening. Please, and forgive us for shortcomings. In Jesus' name, amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay? Now, mga kapatid, ito pong binasa po natin sa Psalm 132. Everybody get this away. Everybody pay attention. And again, I welcome you to the Philippine School of Scriptures. Okay? Now, listen, this is very important. Mahalaga po na matutunan po natin ito. Now, if you will notice, again, sabi ko sa inyo, kung ang Biblia niyo ay merong mga subtitle, ay makikita niyo po dyan, mga kapatid, yung subtitle that A Song of Degrees. Na pag sinabing Song of Degrees, maaaring hindi nyo naiintindihan po yan, yan ay accent. Yan ay tumutukoy po, mga kapatid, sa Zion, Zion. Okay? Sa Zion, pati yung na Zay ko natuloy. Sa Zion, okay? So this Song of Degrees was referring to Zion. This is the Mount of Zion, which is also, that Zion, mga kapatid, is the old place of the place of worship in Jerusalem. Yan po talaga ay mataas. Kaya nga po ascent, kaya nga po degrees, may pataas, mga kapatid. Now, if you will notice, just go back to Psalm 120. Mula po sa Psalm 120 hanggang 134, nasa gitna po tayo ng awitin ng mga Israelites, ng mga Hudyo ito, the children of Israel, na papunta po sila sa Mount Zion. Papunta po sila sa Zion. Okay? Nakuha niyo po ako? And in other words, while they were marching towards Zion, kapatid, they are singing this song. All right. Parang giniginaw pa kayo, mga kapatid. Hindi nyo gaano makukuha pa. All right? So, itong children of Israel, habang sila po ay nagmamarcha patungo po ng Zion, inaawit po nila ito. So mapapansin nyo na parang nasa gitna tayo. Sabi ko sa inyo, 120, Psalm 120, makikita nyo na po dyan yung Song of Degrees. And then hanggang Psalm 134. Okay? So, in other words, mapapansin nyo po, mga kapatid, na ang mga anak ng Diyos na ito, itong children of Israel, the children of Israel, they cannot wait to be in Zion to sing for the Lord. See? Hindi na po nila hihintayin pa na sila ay makarating doon sa place of worship at doon sila kakanta. Pero habang naglalakbay po sila, umaawit na sila ng papuri sa Panginoon. That's what I mean. I hope nakikita nyo na po, mga kapatid. Now listen, makikita nyo na ang mga taong ito ay nanggaling po ito. They were in captivity in Babylon. Di ba? So makikita nyo na yung nararanasan po nilang mabigat sa buhay nila. Naranasan po nilang matindi sa buhay nila, mga kapatid. But listen, alam nila na merong Zion. Alam nila na merong place of worship. Alam nila, back in those days, kapatid, na talagang the center of worship is Jerusalem. Okay? You have to go. Naalala niyo yung eunuch na nagta-travel siya na papunta ng Jerusalem. I think from Jerusalem, at natagpuan po siya ni Philip. Inutusan ng Holy Spirit si Philip na share niya yung eunuch na yon. Did you get that?
And then, nabautismuhan, you know. But, so, center of worship, yung Jerusalem. Now, Mount Zion, sabi ko sa inyo, kaya pinamagatan ito na Song of Degrees, kasi paket pa lamang po sila. So they're looking forward, kapatid, doon sa isang lugar na doon nila makakausap ang Panginoon. You know, when they talk to God, mga kapatid, na parang kausap lamang nilang Panginoon. Kaya nandoon yung Ark of God. Do you remember that? The Ark of God? Okay, which represents the presence of God. Okay? Kaya pag nakarating sila sa Zion, makikita mo na nandoon ngayon, very excited sila na habang nandito, kahit na dumadaan sila ng hirap, kapighatian, they cannot wait, kapatid, na habang naglalakbay sila, hindi na nila hihintayin na makarating pa sila ng Zion bago kumanta. Kahit may hirap sila rito, umaawit na sila ng papuri sa Panginoon. Do you get the point? Okay? Now, which is, itong mga taong ito, alam naman po natin na may pangako ang Diyos sa kanila. Pero kapatid, kung kayo ang lalagay at kung tayo ang lalagay sa kalagayan, let's be realistic. Paano mo makikita ang pangako ng Diyos sa kalagayan mo na ikaw ay naghihirap? Na parang nabubuhay ka na walang Diyos. Madali lamang po maniwala sa pangako kapag nandoon ka sa kalagayan na parang yun na nga yung pangako ng Diyos. Now, here's what I'm saying, mga kapatid. Ang tinitrace natin dito, sa pulpa sa pasimulan, sinabi ko sa inyo kanina, Melchizedek, Abraham, and then Jesus Christ, nakarating po doon. Pero bago yung mga kapatid, ito munang gitna makikita natin. What I'm trying to tell you, mga kapatid, is this. It is easy to believe when believing is easy. All right. Madali hong maniwala pag nakikita mo yung pinangako ng Diyos. Okay? Now, again, it's easy to believe when believing is easy. It's easy to believe when nothing is going on that makes it easy to believe. Alright. Parang nabibilisan ko, mga kapatid. Dadahan-dahanin ko para maunawaan natin ang mabuting lahat. Madaling maniwala kung madali ang iyong pinaniniwalaan. In other words, nasa sitwasyon ka na madali mong mapaniwalaan yung pinangako sa iyo. Pero kung wala kang nakikita dyan, mga kapatid, na para maging madali ang iyong pinaniniwalaan, mahirap pong maniwala. It is easy to believe when life is in agreement with what we believe about God. All right? Now, ano pinaniniwalaan mo tungkol sa Diyos? That God will provide. What if you are in a situation that you are in need but God is not providing? Will you still believe in God? Come on, talk back to me if you can. See? Yan ang sinasabi ko, madaling maniwala kung nasa sitwasyon ka na madaling mapaniwala ng lahat na nakapaligid sa iyo ay kapanipaniwala. Nakikinig ba lahat? Kapatid, how I wish na sabi ko nga, ano kaya, kanina, habang nag-aaral po ako, sabi ko, parang gusto ko i-preach to ng Sunday. Pero karugtong kasi ito na mensahe ko po nung nakaraan ng 2 Miyerkules eh. Kaya ngayon ko talaga dapat i-preach. Okay? Pero kaya ko lang gustong i-preach on Sunday kasi maraming wala pag Wednesday. Pero di bali na lang, malugi na lamang muna sila ngayon. Okay? Mananatili silang unbelievers. Okay? So, again, let me say this again. It's easy to believe when life is in agreement with what we believe about God. Okay? Madali maniwala eh. For example, okay, sa panahon ng kailangan mo, sabi mo na hiniwala ka, sinabi ni Paul, but my God shall what? Supply all my needs. Okay? And then mamaya nananalangin ka, mamaya, ay, may dumating. Ay, talagang paniwalang-paniwala ka. So that makes easy
to believe. That makes you easy to believe. Right? Madali kang maniwala. Kasi nandiyan nangyayari. Nakikita mo nangyayari. Pero ang mahirap, kung nandun ka sa sitwasyon na yung pinaniniwalaan mo ay hindi naman nangyayari. Hindi madaling maniwala. But the truth of the matter is, if you can only believe when it's easy to believe, then there's nothing that you believe. Nakuha niyo yun? Kung maniniwala ka lamang sa panahon ng madali kang maniwala, ay wala ka pang pininiwalaan. Kasi normal lang yun eh. Normal lang maniwala. Talaga naman. Kaya nga mga kapatid, pagka meron kang, di ba, pagka marami kang pera, lalo na kayong mga young people, mayaman, maraming pera si tatay, maraming pera si nanay, maraming pera si daddy, kumpleto, ang refrigerator, punong-puno, wala ka nang hahanapin. Parang ang dali lang, madali magsabing, alam mo, totoo yan, ang Panginoon talaga will provide. Kasi nakikita mo na dyan lahat eh. Pero yung maghahanap ka pa ng pera, aalugin mo ang lahat ng bulsa, baka may naipasok ka, kung saan mo na ilagay, gano'n, baka, mahirap paniwalaan. Ang pinaniniwalaan mo na Diyos can supply all your needs. And God can provide. Are you with me? All right. So, ang ibig ko sabihin mo, kapatid, kapag ka ikaw ay naniwala sa panahon, kung ikaw ay naniniwala lamang sa panahon na madaling maniwala, ay wala ka pang pinaniniwalaan. Okay? All right. I hope you get that. So, but the most critical time, kapatid, is this. The most critical time to believe the promises of God is when you got the revelation of God about what God said, while you have to live through what He didn't say. Okay? What He didn't say. Now, here's the thing, kapatid. You have to understand na ang Diyos ay may sinasabi o may sinabi, pero may nangyayari na hindi sinabi. Alright. May pinangako ang Diyos sa dulo. For example, that's why meron tinatawag tayong predestination. Di ba? Foreknowledge. Okay? Based on the foreknowledge of God. God knew you. Kilala ka na ng Diyos. And God predestined you. Romans chapter 8. You remember that? Alright? Predestined tayo ng Panginoon. In other words, bago ka man makarating doon, itinalagan ng Panginoon ang destinasyon mo. But the point is, meron pang journey. May journey. May paglalakbay pa. Bagamat may destinasyon ka, sigurado mo, alam mo ang pinanggalingan mo, at maaaring alam mo ang patutunguhan mo, pero hindi mo alam yung journey mo. Okay? But listen now. Will you still trust God? That's the point. Now, ang pinu-point out ko ngayon mga kapatid is this. God is true with His promises. Di ba ang layo mga kapatid? From Melchizedek to Christ. Dumaan pa kay Abraham. Mamaya babanggitin ko po si David. So makikita niyo po mga kapatid na yung mga bagay na ito ay dapat pong mailagay natin sa isipan po natin kasi may mga nangyayari sa buhay natin na hindi po natin napapansin, no? Nawawala yung tiwala natin sa Diyos, nagbabakasakali na lamang tayo, para bang nakukunwari na lamang tayo may tiwala, pero ang totoo niyan, grabe yung worry natin, kaya nga nagkakaroon ng anxiety yung iba eh. Di ba? Nag-worry ka, kung ano-ano nang naiisipan mo, totoo ba talagang may Diyos? Kaya nga yung iba, hindi na siya umatin ng simba, na hindi na siya nagbabasa ng Biblia, halos hindi ka na rin manalangin, kasi ang tagal mo nang nanalangin, hindi pa rin naman sinasagot. See that? So may mga pagkakataon na katulad niya mga kapatid. So, listen, here's the thing kapatid. Sa Bible, napakarami pong example niyan. Okay, like si Abraham, pinag-uusapan po natin. Pinangako ng Diyos kay Abraham na siya ay dadalhin mula sa kanyang lugar sa Ur, papunta po doon sa Promised Land.
You remember that? Okay? Sigurado po yung promised land, pero hindi sinabi ng Panginoon yung pag-travel papunta po doon. Okay? Now, same thing. Kay Joseph. Naalala mo si Joseph, mga kapatid? Si Joseph, sa pamamagitan ng dream, ipinangako ng Panginoon na siya ay makakarating sa kalagayan na ang kanyang mga kapatid ay magbabow down sa kanya. You remember that? Sinabi yan ng Panginoon kay Joseph through what? Dreams. Okay? Through dreams. Okay? But, listen, sinabi ba ng Panginoon kay Joseph na siya ay kapuputan ng kanyang mga kapatid at ihuhulog siya sa balon at ibebenta siya sa mga mangangalakal at dadaling siya sa Egypt at pagdating sa Egypt, aakusahan siya ng maling akusa ng rape at makukulong siya? Wala. So you understand? Follow me carefully, follow me carefully. Yan ang sinasabi ko, kapatid. May promise ang Panginoon. Okay? May sinasabi ang Panginoon, pero may nangyayari sa buhay natin na hindi sinabi ng Panginoon. That's the honest truth. Come on, talk back to me if you can. Pero kapatid, makikita nyo, totoo pa rin ang pangako ng Diyos. You see, bago nag-bow down ang mga kapatid ni Joseph, ay si Joseph muna ay nandoon sa balon hanggang makulong, hanggang sa akusahan siya at makulong. You know, yun ang nangyari muna sa kanya. At marami pang iba. You remember Jacob? Si Jacob ay pinangakuan ng Panginoon. Alright? Napapalitan ng kanyang pangalan at siya'y pagpapalain ng Panginoon. Pero, sinabi pa ng Panginoon na ikaw ay mapipilay ka habang buhay. Now, so you understand what I'm saying, mga kapatid? Napakarami sa pagkakataon sa buhay po natin na ito po yung nangyayari. Na halos hindi na po natin makita ang Diyos. Bagamat may sinabi ang Diyos, nagtitiwala tayo sinabi ng Diyos, pero kapatid, pag nakaranas na tayo at nandun na tayo sa situation na hindi na sinabi ng Diyos, doon na nawawala ang lahat. But do you understand that believing the promises of God becomes interesting when you have to live what God didn't say? Yan ho nagiging exciting. Diyan ang exciting part. Nagiging interesting ang buhay ng isang Kristiyano. Dapat lamang na maging interesado tayo at ma-excite tayo doon sa panahon. Hindi lamang doon sa pangako ng Diyos. Kasi karamihan Kristiyano, na-encourage sila, na-excite sila sa pangako ng Diyos. Kasi sinabi ng Diyos eh. Pero pag ikaw na inamuhay doon, kapatid, sa hindi sinabi ng Diyos, anong gagawin mo na? Ano na ang magiging kalagayan mo? You see? Now, listen. It's interesting. Don't you forget that God's promise or promises are true. Don't you miss. It is God, mga kapatid, ang Diyos ang nangangako at hindi tao. You see? But you've got to be careful that you should and you cannot let what God didn't say cancel what God said. Minsan dumarating sa buhay natin sapagkat nandun tayo sa kalagayan, kapatid, na tayo ay naghihirap sa situation kasi hindi naman sinabi ng Panginoon to eh. Ang sinabi ng Panginoon sa akin, dito ako and then doon ako. Pero yung sa gitna, hindi sinabi sa akin ng Panginoon. Sometimes, ang akala natin na cancel na yung sinabi ng Panginoon doon nang hindi sinabi ng Panginoon. Did you get that? Listen, you get this. Don't miss this. The promise of God do not stop the problems of life. You see, again, one more time. Let's say the promises, not just a promise. The promises of God do not stop the problems of life. But the problems of life do not stop the promises of God. Yan dapat ang ilagay natin, kapatid. That's the whole thing dito sa usapin na ito. Pag tinignan mo, mga kapatid, si Melchizedek, ang layo na ni Kristo, mga kapatid.
Pero maliwanag ang sabi ng Biblia, after we have a what? Eternal priest. After the order of Melchizedek. Ang layo na yun. You see, ang layo na yun. Parehas na yun, mga kapatid. Meron bang nasusundan yung mensahe, mga kapatid? Now, ang tinitrace natin dito, kapatid, is this. Totoo ba talaga yung promise ng Panginoon? Kahit dumaan kayo at manatili kayo sa gitna. So again, the promise of God or the promises of God do not stop the problems of life, but problems do not stop the promises of God. If you're in a situation, kapatid, that you didn't hear from God, just hang in there. May mga pagkakataon sa buhay natin na akala natin nasa gitna na tayo. Nandito mo narinig ang Diyos. May sinabi ang Diyos, may pangako rito, pero sa gitna, hindi mo alam eh. Just like Joseph, kapatid. Ang alam niya lamang, pinangako sa kanya ng Diyos ay magbabow down sa pamagitan ng dream. Magbabow down yung kanyang mga kapatid sa kanya. Kikilalanin siya ng mga kapatid. At nagalit ang kanyang mga kapatid. Kaya nangyari sa kanya yun. So hindi man niya sinabi, hindi man kung sinabi saan ng Panginoon, okay, Joseph, alam mo, yung mga kapatid mo, magbabow down sa iyo. Pero Joseph, yung isa dyan, may inggit sa iyo. At sila magkakasundo-sundo at ihuhulog ka sa balon. Pero magkakasundo sila uli, kukunin ka sa balon, and then ibibenta ka sa mga traders. At dadalhin ka sa Egypt. At pagdating sa Egypt, ibibenta ka doon kila Potiphar. At pero si Mrs. Potiphar ay magkakagusto sa iyo. At tutuksuhin ka. At pag hindi ka nadala sa tukso, aakusahan ka. At makukulong ka. Wala akong ganun eh. Nakuha niyo mga kapatid? Walang sinabing ganun ang Diyos. Ang sinabi lamang ng Diyos, sasambahin ka or luluhod sa iyo, magbabow down sa iyo ang iyong mga kapatid. That's all. Wala rito mga kapatid. Kaya ang sinasabi ko, pag dumating sa punto ng buhay natin, na ang alam lamang natin ay pangako ng Diyos, pero may nangyayari sa ating kakaiba, pero alam nyo, nilagay ko sa inyong isipan, na yung pangako ng Diyos, hindi niya kayang cancelin. Ang problema, at yung problema lalo na, hindi niya rin kayang cancelin yung pangako ng Diyos. So in other words, nandiyan pa rin yung pangako ng Diyos. Ngayon kung nasa gitna ka, na hindi mo na alam, hindi ko narinig ito sa Diyos ha, hindi naman sinabi sa akin ni Diyos, anong ibig sabihin nito? Just hang in there. Kung nasa trouble ka, hang in there. Kung nasa kawalan ka ng pera, hang in there. Kung sasabihin natin, meron kang hang in there. Bakit? God's promises are still true. Walang nag-cancel, kapatid. You see, you don't let what you didn't hear from God cancel what you heard from God. Did you get that? Don't let what you did not hear from God cancel what you heard from God. Sinabi ng Diyos sa iyo yan, hindi ko mo nangyayari sa iyo ito, at hindi sinabi sa iyo sa mangyayari ito, hindi ang ibig sabihin nun, wala na yung pangako. Oh boy. If you're still, keep on connecting yourself with God. Keep on trusting God. Kaya nga po, kapatid, ito ang ibig sabihin nito. Sa panahon nagipit ka sa pananalapi, huwag mong idamay ang Diyos. You can still give your tithes. You can still give your offering. You can still give what belongs to God. Why? Because you don't want to disconnect yourself from the promise of God. Did you get that? That is exactly what Abraham did. That's why he gave tithes to Melchizedek.
It's not about tithings. It's about connecting. So, yan ang nangyayari sa ating kapatid. Grabe, alam mo, nagtitiis kasi ako ngayon eh. Kaya siguro, maunawaan naman ako ni Lord kung hindi muna ako magsisimba. Lalo mong pinapahirapan ang sarili mo, kasi dinidisconnect mo ang sarili mo sa panahon na hindi mo naririnig ang Diyos o nangyayari sa inyo ang hindi na sinabi ng Diyos. Come on, talk back to me if you understand that. Di ba? Yan ang problema natin, kapatid. Sa panahon na merong hindi nangyayari sa atin, okay, na hindi natin unawaan nangyayari sa atin, anong ginagawa natin? Tinitigil natin lahat ang ginagawa natin para sa Panginoon. Pero ang hindi natin alam, dinidisconnect na natin yung sarili natin sa Panginoon. Bakit? Kinakancel na natin yung narinig natin sa Panginoon na hindi totoo, sinasabi natin, hindi totoo yun. Dahilan saan? Dahilan sa nangyayari sa iyo na hindi, para sa iyo, parang hindi alam ng Diyos. Parang yung iba sa inyo, parang hindi pa rin nakakaintindi. Okay lang ba kayo? Ayaw, maliwanag yung mensahe pong ito, mga kapatid. This is about connection, kapatid. This is about connection. You see, so again, do not let what you didn't hear from God cancel what you heard from God. See? Kaya nga makikita nyo ang mga taong ito, kapatid, sinasabi ko sa inyo, kanina, sinasabi ko sa inyo, na ito yung mga taong nanggaling sila sa captivity. In fact, this should be on Sunday. Okay? Babylon is not about the captivity of Zion only, but the captivity in Zion. Here's the thing. Mahirap paltan ang iyong pag-iisip sa matagal mong dating kalagayan. Kung matagal ka nag-backslide, lahat ng itinanim sa iyo ng mundo, kahit bumalik ka sa Panginoon, mahihirapan ka mag-adjust. Kaya nga minsan nararanasan ng iba, ano sabi ng iba? Alam mo, parang outcast na ako rito sa church, hindi na nila ako pinapansin eh. Saan mo nakuha yon? Sa pagbabackslide mo. During your captivity. See, first, dinala yung children of Israel doon yung service nila. Okay? Captivity of Zion. Pero ngayong nasa Zion na sila, nandoon pa rin yung isip nila kung saan sila nanggaling. So you understand, it's happening to us, kapatid. Nangyayari po yan sa atin. Na pinalaya na tayo ng Panginoon, pero hindi pa rin wala sa isipan natin yung dati nating kalagayan. Bakit? Parang binura na. Parang binura na nung yung narinig natin mula sa Panginoon ng mga nangyayari po sa atin. You see, the point is, sabi ko sa inyo, if you can trace your connection from the one who blessed you, then you'll never be lost. Hindi ka mawawala. At kung hindi ka mawawala, hindi ka rin magwawala. Kaya maraming beses na tayo nagwawala kasi tayo may feeling na nawawala. Alright, I hope that's clear. So, kaya nga kapatid, ang sinasabi ko, kung nasa sitwasyon ka na nasa gitna ka na ng katulad ng mga children of Israel na ito, papunta pa lamang sila sa Zion, mula 120 hanggang 134, umaawit na po sila. Hindi na nila hihintayin na doon sa Zion, doon pa sila kakanta when they can sing before they get there. Do you get that? So karamihan, kapatid, nawawala tayo at hindi na tayo makaawit habang papunta pa lamang tayo sa Zion.
See that? So that's a problem. You've got to hang in. Nasaan ka ngayon? Nandun ka sa sitwasyon na hindi mo narinig yan sa Panginoon? Yung kalagayan mo ngayon, alam ko kapatid, sa buhay ko bilang pastor ngayon, alam ko kapatid, may pangako ang Diyos. Brother, alam ko yan. May pangako ang Diyos eh. So sundin mo lang yung Great Commission. Sana marinig ito ng mga preachers. Meron ba tayong mga preachers dito? Wala. Okay. Natakot din siguro sila sa ulan. Kasi sa virtual eh. Baka umuulan din sa virtual. But anyways, here's the thing kapatid. Alam ko, sabi ng Biblia, maliwanag. Great Commission. Give me the verse. Matthew? Verse 19. You're right. Good. Ilan lamang dito mga kapatid na mga bata nakakaalam. Okay? But listen, the Great Commission is in Matthew chapter 28, verses 19 to 20. Can you put it there? Okay? All right. Here's the thing. Go ye therefore and teach all, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Ghost. Go ahead. Teaching them to observe all things whatsoever I've commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. And lo, I am, come on, say it. Always, even unto the end of the world. Amen. You say, maring hindi nyo naunawaan yung amen, kapatid. Kung anong ibig sabihin niyan. That is Jesus' signature. Why? He is the Amen. Signature. Lahat. Yung ginawa niya yan. Signature niya. Sinainan niya. Ako yan. Boom. Boom. Okay? Ibig sabihin, totoo yan, kapatid. But you listen to me. Personally, yung naranasan ko, kapatid, there was a time na parang walang patutunguhan ng gawain. Walang patutunguhan yung araw-araw kang lumalabas, nagsosolwining kumakatok. Tapos ang kinakatok mo, ilan lamang po doon mga kapatid ang nag-u-open, nagpapatuloy. Yung ibang kinakatok mo, may katok. Oh yeah. You understand what I'm saying? Yung iba sa inyo rito, nakailang katok sa inyo bago kayo nakasama rito. Kasi karamihan, maaaring 3, 4 nakatok sa inyo, na 4 na beses kayong kinatok, hindi kayo nagbukas kasi may katok din kayo. You know? But isi ngayon, salamat sa Panginoon, sumama kayo. But here's the thing, marami. There was a time, kapatid, na nawala na yung, pinaalis kami sa dati naming ino-occupy. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Kasi, you know, hindi naman ganun kalaki. I have to rent an apartment. Kinakailangan ganun. Pero wala naman akong support na ganun kalaki. Wala naman. Sige. So, I think kung natatandaan ko, 125 or 150 support ko nung araw. And then, so ang ginawa namin, pumunta kami sa school, sa public school. And then, wala na naman. Sasabihin doon, gagamitin na naman. Punta na naman kami sa ibang lugar. Sa loob ng may nakilala kami dyan, may na-share, na-save, and then sabi niya, pwede rito, gamitin niyo to. Malaki naman, doon naman uli kami. Kaso, gusto niya siyang masusunod. God, that's always the case. Di ba? So, pinaalis na naman kami uli. Ngayon, pumunta ako rito, mga kapatid, sa Oak Club, dito, na Army Officers Club. Yung pala, nagsiservice din yung Catholic doon. Kasi nung Sunday na magsiservice kami, yun naman ay kagagawa naman ng asawa ng CGPA. So, sabi ko, dito, ang ganda ng lugar, mga kapatid. Full air condition, ang ganda na ng lugar. Pero nagulat ako, Sunday morning, merong revolto sa harapan. So, tinawag ko ngayon yung sarhento, sabi ko, Sarge, ba't may revolto dyan? Alisin nyo yan. So, nag-aalangan siya, bakit aalisin? Pero ganun pa man, inalis niya. Mamaya, dumating na yung mga mag-worship. Sabi niya, saan yung ano dyan?
pinagalitan ngayon yung sarhento. Sino nagpaalis? Yun po, tinuro ako. Ganun po ba? Kasi ang alam ko, magsiservice po kami rito eh. Hindi, kami mauna. Sige, mauna po kayo. So, ganun nangyari. Tapos isang araw, because of that, pinaalis na naman kami. Halos, mga kapatid, hindi ko na patatagalin pa. Hanggang dito naman, gusto naman tayong paalisin eh. Pero ang pinipoint out ko, kapatid, lahat ng nangyaring yan, wala yan sa Great Commission. Lahat yan. But listen to me now. Makikita mo, pag nakita mo na nasaan na ang Diyos nung pinapaalis kami? Nasaan ang Diyos nung ayaw akong pansinin ng flag officer in command dati na pinaalis kami doon sa BNS? Nasaan ang Diyos? Parang hindi mo na mahanap, mga kapatid. But you know what? God said, just hang in there. Sapagkat hindi yan yung final destination mo. Kapatid, eto ang totoo. Sa panahon na hindi mo makita ang pangako ng Diyos at ikaw ay nasa kapighatian, hindi ang ibig sabihin nun, wala na yung destinasyon ng Diyos. Nandoon pa lamang, sabi ng Diyos, sige, tuloy ka lang, tuloy lang, lakad lang, takbo lang, lahat, gagawin mo yan. And later on, you'll see God. You'll see and experience the hand of God. See that? So, that's it. Wala hong nabura na pangako ng Diyos. Walang na-cancel. Ano mang problema na dumating, kapatid. Kaya isipin nyo, kung kayo man ay nasa gitna ngayon ng problema, kapatid, tandaan nyo, totoo pa rin ang pangako ng Diyos at yung problema na yan, hindi kayang pigilin ang pangako ng Diyos. Bagamat hindi mapipigil ng pangako ng Diyos, ang problema talagang dadaan dyan, pero hindi rin kayang pigilin ng problema ang pangako ng Diyos. All right. Tapos na po ako. But here's the thing that you need to learn. Don't forget Melchizedek. Bakit nag-tight sa kanya si Abraham? Because gusto niyang makipag-covenant, makipagkasundo at mag-connect siya sa blessing ni Melchizedek. Melchizedek was the priest of God and at the same time king of Salem. The old Jerusalem. Okay? But listen to me now. Don't miss that. Don't miss that. Okay? Melchizedek blessed Abraham. Okay? At yun ang hinahanap at hindi aalisin ni Abraham sa kanyang panahon. Walang nag-utos sa kanya na magbigay ng tithes. Walang nag-command sa niya. Walang nagre-require sa kanya. Pero nagbibigay siya sapagkat gusto niyang i-connect ang kanyang sarili sa blessing ng Panginoon. Alright? Now, here's the thing, kapatid. Notice in verse number 12, sa binasa natin. Ngayon, balik na po tayo. Okay? Verse number 12, the book of Psalm 132. Are you there? Notice the promise. If thy children will keep my covenant. Here's the thing, alright? Everybody look at this way muna. Dito muna tayo lahat, mga kapatid. Mapapansin nyo sa verse number 1 hanggang verse number 11. In verse number 11, here's the word or the passage, mga kapatid. The Lord hath what? Sworn in truth unto David. All right? Verse number 10, for thy servant David's sake, turn not away thy face or the face of thine anointed. All right? Thine anointed. In-anoint siya, kapatid. Tandaan niyo po ito. Si David was anointed by God to be the king of Israel. Okay, if you can remember that. Now listen, pero nung siya'y in-anoint, hindi ibig sabihin wala na si Saul, ibig sabihin hindi sinabi ng Panginoon na magkakaroon siya ng problema kay Saul. Hindi, wala sa pangako at hindi niya narinig na si David ay ihahantingin siya ni Saul. Wala yan sa pangako, kapatid. Wala yan sa picture. Wala yan sa outline. Pero nangyari, kapatid. Pero may pangako ang Diyos at siya'y anointed. Walang sino mang makakapigil sa pag-anoint niya kay David to be the king of Israel. Okay? Again, walang nag-cancel, mga kapatid. But you will notice,
mula chapter 1, kapatid, or verse 1, makikita nyo yung pangako ni David. Okay, yung pakikipag-covenant niya, mga kapatid. And then, ngayon, nagsasalita na ang Panginoon sa verse number 12. If thy children will keep my covenant and my testimony that I shall teach them. Listen now, you remember the covenant of God to Abraham? You remember the first one? Land. The second, seed. Ano patungkol sa seed? God will what? Multiply. Okay? And not only that, God will bless Abraham personally and the generation from him. Okay? Nakuha niyo mga kapatid? Ibibless ng Panginoon yung henerasyon na manggagaling kay Abraham. Now, si David, kapatid, listen, ay nanggaling kay Abraham. Pero bago tayo makarating dyan, kapatid, bago makarating dyan, let me just remind you about this generation. Okay? Now, maliwanag na sabi ng Biblia, if thy children, and then here's what the Bible says, their children shall sit upon thy throne forevermore. Okay, hold on to that. Makinig na mabuti. All right? Now, you remember that David had 21 children. You remember that? David, if you will search that, you can search it. David had 21 children from 8 different women. Okay? 8 nanay. Merong 21 na anak. Isa ang babae. Okay? Na unang napangasawa ni... wala nag-aaral ng history. Bible students. Ni David. Remember that? Napangasawa ni David. Alright? So, makikita natin mga kapatid, na ang kanyang panganay na anak, if you can remember, I see Amnon. That's the oldest boy. That is his oldest boy. Okay? And then Amnon raped his half-sister, shout it, Tamar. Okay? Now listen, mga ilan dito na nakakapagbasa ng ganyan. That's good. Okay? And then, the next boy, sumunod kay Amnon was Absalom. Okay? And Absalom killed his brother Amnon for raping his half-sister Tamar. Okay, did you get that? All right. Makikita niyo mga kapatid, ganun ang nangyari. But Absalom tried to stage a coup. Di ba? Tried to stage a coup to take his father's seat on the throne. Para siya na ang uupo sa trono ni David. Kaya nag-stage siya ng coup. Pero hindi po nanalo o nanaig si Absalom. So ano po ang nangyayari mga kapatid? Absalom died. Namatay po si Absalom. Then the fourth boy named Adonijah, if you can remember that, then Adonijah tried a second coup on his father David. Okay? So wala rin nangyari mo din. But one day, there's one boy na may ginawa hong maganda. Malayo na po ito mga kapatid. Pero, ito ang naghari pagkatapos ni David na ang kanyang pangalan ay si Solomon. Good. Na anak siya ni Bathsheba, second son of David from Bathsheba. Kasi yung unang anak ay namatay. Good. Huwag kayo matutulog. Sayang to. Alright? Now, so makikita nyo na si Solomon ay naghari, mga kapatid. Si Solomon ay nag-reign. Okay? And Solomon, when he reigned as a king of Israel, he embraced the foreign gods. Di ba? Marami siya, kung sinong napapangasawa niya, na may iba't ibang Diyos-Diyosan, kinukuha niya rin kasama. So, kaya si Solomon ay nagsamba ng maraming
Diyosan na nanggaling sa iba't ibang bansa. Then after him, that's the worst. Nag-reign na yung anak ni Solomon na ang pangalan ay si Rehoboam. Very good, good. Rehoboam. At itong si Rehoboam, kapatid, he started leading the people, the children of Israel, into foreign worship, and he is the reason why Israel went on to Babylonian captivity. Kaya naging captive sila ngayon sa Babylon. Okay? So, they all messed up and the rest of them went to Babylonian captivity. So makikita nyo, sinong nauna? Amnon messed up his life. Absalom messed up his life. Who's next? Adonijah messed up his life. And then, who else? Solomon messed up his life. You see, and then what is next? Rehoboam messed up his life. You see, lahat sila ay nagkaroon ng problema mo, Ted, at nagkaluko-luko ang kanilang kaharian. Parang tapos na. But, in the New Testament, David has another boy. Just at the very first verse of the first chapter of the first book of the New Testament, you can find that the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Ha! See that? Makikita nyo, kapatid? And the Bible says, Jesus is the king forever. And he will reign forever. See that? So hindi po natapos. Ngayon, kapatid, ang sinasabi ko at pinatutunayan ko po sa inyo, ang pangako ng Diyos ay totoo. Eh parang nawala na, kapatid eh. Sinimulan mo kay Amnon, natapos kay Rehoboam, parang tapos na ang kaharian. Pero biglang may lumutang sa New Testament na anak ni David. Can you put it there? Verse 1. Matthew chapter 1, verse 1. Para makita po ng lahat. Kung ako sa inyo, Bible nyo, guhitan ninyo. Okay? The generation, the book of the generation of Jesus Christ. The what? And the what? Okay. Now, no wonder, mga kapatid, kung bakit sinasabi sa Galatians chapter 3. All right, let's go. Galatians chapter 3, verse number 29. And if ye are what? If ye be Christ, then are ye what? Abraham's seed. And heirs according to the promise. Nasaan ngayon yung promise ng Diyos? Nawala ba? Kapatid, ang dami nang nangyari sa buhay, kapatid. Pero ang pangako ng Diyos ay totoo pa rin. Ang pinupoint out ko rito, may mga bagay ngayon, alin sa buhay ninyo ngayon ang nangyayari na hindi nyo narinig sa Diyos. Na hindi nyo nabasa sa Bible, kapatid. Na hindi nyo narinig sa pastor. Ngayon nyo lamang narinig. Pero may nangyayari na. You see, sa madaling sabi, bakit nagkaganito ang buhay ko? Nagkawindang-windang. Sa palagay mo lamang yan. Anuman ang pagkukulang at anuman ang kalagayan mo ngayon, sabi ko sa iyo ngayon, hang in there. Why? Because the promise of God is still true. Nothing and nobody in this world can erase and cancel the promise of God for your life. God knew you before the foundation of the world. And God has already given and prepared your destination before the world began.
Saan nanggaling yung anxiety mo? Saan nanggaling yung worry mo? Saan nanggaling yan? Who do you think created your anxiety? Come on, talk back to me if you can. Sino nag-create niyan sa mind mo? Sino naglagay niyan sa mind mo? Huh? Would you believe that? You should. You should believe that. Tama lang na maniwala po tayo, kapatid. Yeah. Napakaraming sitwasyon, kapatid. I personally testify in the court of God. Napakaraming pangyayari sa buhay ko na hindi ko narinig sa mga pastors, hindi ko nabasa sa Biblia, hindi ko narinig na sinabi ng Diyos, maging sa panaginip ko. Pero ang alam ko lamang, weeping may endure for a night. But what? Joy cometh in the morning. How would you know the promises of God? Seek ye first the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. Seek ye first. Just keep on going. Keep on going. Keep on going. Whatever your situation you're in right now, just hang in there. Why? God's promises is true. Still true. I don't know your situation right now. Pero isa lamang po ang alam ko. Kapag ka tayo'y miyembro ng pamilya ng Diyos, kapatid, sabi ng Biblia, binasa natin Galatians chapter 3, verse number 29. We are heirs of God. I have not seen, nor ear heard. What? Neither have entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love them. Kapatid, ang pangako ng Diyos ay totoo. Kaya pag naisip nyo si Melchizedek, do wala ng Melchizedek, wala ng Abraham, pero merong Kristo na namumuhay forevermore. Bakit si Melchizedek nandiyan lang, mga kapatid? Na wala na si Melchizedek, pinatunayan na talagang blessing ng Panginoon. Pinatunayan ni Abraham, blessing ng Panginoon. Wala ng David, mga kapatid, but still recorded that if you can trace your life, bagamat wala sa listahan yung pangalan mo dito sa lineage, mga kapatid, pero makikita mo, may pangako sa sino mang ikaw ay na kay Kristo, seed ka ni Abraham. At kung seed ka ni Abraham, tagapagmana ka ng Diyos. May mahirap po bang unawain dito, mga kapatid? Hindi po ito drama, hindi po ito fantasya, hindi po ito reliyon. This is reality. Is the message clear? Now think about this evening. Hindi po tayo naglalaro sa buhay Kristiyano. Hindi po ito laro, kapatid. Itong grupo na ito, itong assembly na ito, this will exist forevermore. Because we belong to the family of God. Siguraduhin lang natin na tayo miyembro ng pamilya ng Diyos. I hope the message is clear. Amen? Shall we all stand, please? Let's come to the throne of God. Father, we thank you for the message. Thank you, oh God, for giving us understanding, oh God, yung clear na pag-unawa sa inyong salita. At nawa po, Panginoon, ay naging maliwanag ang lahat ng ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa na lalapit po sa inyo, magpamilya man, mag-individual man. Please, oh God, let them feel your presence. Let them feel that there is a true God that is true with His promises. Thank you, oh God. Bless your people as they come into thy throne.
Muli po, O Diyos, lumalapit po kami sa inyo at nagpapasalamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat po, O Diyos, sa mga anak niyo na tiklop tuhod na lumapit po sa inyo. Nakikita niyo po, Panginoon, ang bawat pamilya na sila po ay lumalapit sa inyo. Ang mga magulang, ang kanilang mga padre de pamilya at mga individuals, Panginoon, maging kasama po nila ang kanilang mga disciples, kasama po nila ang kanilang mga kapatiran at ang iba pa, Panginoon, na personal na lumalapit po sa inyo. Maging yung mga nasa virtual, Panginoon, dalangin ko po na inyo pong dinggin, Panginoon. Nakita po namin, Panginoon, we can still trace. We are not tracing the church here. We're tracing, Panginoon, your presence and our connection with you. Thank you, O God, that there's a way and we can know and we can understand. Thank you. At salamat sa mensaheng ito na hopefully ay naging maliwanag sa bawat anak po ninyo. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right. Thank you. Back to your seats, please. And did you learn something? Hope you learned something. Amen. 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 All right. Back to your seats, please. All right. I hope